Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Muli ay tayo ay narito po sa ating programang Letter from Our Lover. My message for today is entitled Our Role as Christian in the Coming Election. Since na malapit na po ang araw ng halalan, nararapat lang na pag-aralan po natin ito. Taken from the book of 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. Ganito pag sinasabi ng New American Standard Bible. First of all, then, I urge that entreaties and prayers, petitions and thanksgiving be made on behalf of all people, for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. 3. This is good and acceptable in the sight of God our Savior. Tagalog naman po, Unang Timoteo, Kabanata 2, Talata 1 hanggang 3, Magandang Balita, Biblia Version. Una sa lahat, ipinapakiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din naman ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Lagi po pinagpapala ng Diyos ang kanyang salita. Lord, basbasan niyo po kami ngayong umaga, pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Christians should engage in politics because we are Christ followers in every part of our life. Hindi lamang po tayo taga-masid, taga-tanaw, amen, walang pakialam sa mundo, tatahimik lamang po tayo. Sa verse ngayon, umaga, may dalawa tayong gampanin sa nalalapit na halalan na sinasabi sa ating teksto. Una, ipanalangin ang lahat ng tao. Sabi po diyan sa verse 1, siyempre kasama po natin pagpipray ang nalalapit na election. Yung lahat ng mga kandidato na maging maayos po sila, maging matino sila sa kanila mga tungkulin kung sakali po sila ay maipwesto po ng mga mamamayan. Ipag-pray po natin ang lahat ng mga tao na nandito sa mundo, mga tao na nasa ating kapaligiran, ating pamilya, ating mga kaibigan, ating mga kamag-anakan. Lahat ay ipag-pray po natin. Sabi po ng ating verse. Pangalawa, ipanalangin natin ang lahat ng mga hari at lahat ng mga taong nanunungkulan, ng mga nasa national levels, down to barangay levels. Ipag-pray po natin silang lahat, si BBM, si BP Sara, at iba pang mga nanunungkulan sa atin. At bigyan sila ng tagumpay ng Diyos na kasalalay sa kanila ang ating kinabukasan sapagkat sila ang ipwinesto ng ating Panginoon at atin sila ibinoto. Kaya nga po napakahalaga po, nag-intercede po tayo sa kanila. Ang tagumpay po ng ating mga nanunungkulan ay tagumpay po natin mga mamamayan. Kaya mahalaga po, nag-i-involve po tayo. Priority po natin ang ipag-pray po natin sila sa kanilang mga tungkulin. Bakit naman po natin ito ginagawang intercessory prayer? Kasi alam niyo po mga kaibigan, itong utos dito sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3, ang tawag po nito ay intercessory prayers. Kailangan po nag-involve po tayo sa intercessory prayer. Bakit po? Sapagkat upang tayo makapamuhay ng tahimik, payapa, marangal at may kabanalan. Sabi din po yan dyan sa verse 2 ng 1 Timothy. Kaya kapag ang ating mga nanunungkulan ay may mga namumuhay ng marangal, may takot sa Panginoon, syempre tayo naman mga mamamayan ay masaya at uunlad ang ating buhay. Kaya dapat po, ginagawa po natin ito. Pangalawa, bakit po natin ito ginagawang intercessory prayer? Sapagkat ito ay mabuti at nakalulugod sa ating Panginoon. Sabi po ng verse 3, kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga panalangin para sa lahat. Kaya nga po, sabi ko nga po kanina, pinaprioritize po natin ating mga panalangin para sa lahat ng tao, sa mga nanunungkulan sa ating gobyerno at sa lahat ng mga nasa pwesto, ika nga, sa ating pamahalaan. Naglalaan tayo ng panalangin para sa kanila, hindi lamang po para sa ating mga sarilang ating pinagpipray, kundi mas lalo natin pinagpipray ang kanilang mga buhay. At syempre po, wag po natin kalilimutan, ipag-pray po natin yung nalalapit po sa May 12, yung electoral process. Pray for safe, honest, clean, and peaceful election. Yung kanilang mga plataforma ay magampanan po nila
Huwag lamang po hanggang slogan, maka-Diyos, makatao, makabayan, kundi dapat po nakikita po ito at ang lahat ng kanyang mga pangako ay dapat tinutupad po nila ito. Kaya lang, kailangan po natin talaga bago sila magtagumpay, kailangan po natin sila nasa panalangin po natin. So, sana po nakatulong po yung ating ilan minuto sa pag-aaral ng kanyang salita. Ngayong umaga sa ating pong programang Letter from Our Lover. Tayo manalangin. Lord, salamat po. Ikaw ang Diyos na lagi nagtuturo sa amin manalangin para sa lahat ng tao, sa lahat ng mga tao nasa pwesto, nasa pamahalaan. Kaya salamat po, patuloy po namin itong gawin sapagkat ito nakalulugod sa iyo at upang maging tahimik, marangal, payapa, may kabanalan ng aming mga pamumuhay bilang mga kami mamayan ng Pilipinas. Kaya salamat po, pagpalain niyo po kami ngayong umaga, bless niyo po ang mga salitang ito at pakasilyon niyo po ito ng inyong banal na espiritu. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Glory to Jesus. Maraming salamat po at shalom everyone. Bye-bye. Amen. Glory to Jesus. Maraming salamat po at shalom everyone. Bye-bye.